Umukas ang makapal at mabigat na salaming pinto ng bangko de Trinidad at kasabay ang pagpasok ng isang dalaga ang paghampas ng nakabibing katahimikan sa buong gusali. Ang sahig na gawa sa Italian, marble, ay kumikinang na parang salamin, sumasalanin sa naglalakihang chandelier na gawa sa kristal na nakabitin sa napakataas na kisame. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at bagong paint na pera. Ang maririnig lang ay ang mahinang ugong ng aircon, ang ritmikong pagtipa sa keyboard ng mga teller, at ang kaluskos ng mga papeles na pinipirmahan. Ito ay isang mundo ng yaman, kapangyarihan, at kaayusan. At sa gitna ng lahat ng iyon, tumayo si Aya. Ang kanyang danit ay marumi at punit-punit. Ang lumanyang shirt ay may butas sa balikat at ang kanyang pantalon na kupas ay may mga mansa ng tuyong putik. Ang kanyang mga paa na kayapak at makalyo ay nag-iwan ng bahagi bakas ng alikabok sa perpektong sahig. Nakasukbit sa kanyang likod na lang isang lumang backpack na ang kulay ay hindi na matukoy sa kaluman. Ang buhok niya ay magulo at sa kanyang mukha ay mababakas ang mga marka ng ilang buwang pakikipaglaban sa kalye. Pero ang kanyang mga mata, iyon ang naiiba. Sa kabila ng pagod at gutom na mababasa sa kanyang pangangatawan, ang kanyang mga mata ay hindi natitinag. May apoy sa mga iyon, isang determinasyon na hindi kayang patayin ng anumang paghamak. Parang isang pelikulang biglang pinindot ang paos, baton. Isang matandang ginang na may suot na perlas ang biglang niyakap ang kanyang Hermes bag na parabang may magnanakaw sa kanyang tagi. Isang lalaking naka-suit and chic. Ang bahagyang umatras at kumunot ang noo na tila may naamoy na masangsang. Isang batang ina ang mabilis na nagtago sa kanyang likod sa kanyang maliit na anak na babae. Ang mga bulungan ay nagsimulang gumapang sa bawat sulok, tila lason na kumakalat sa hangin. Ano ang ginagawa ng pulubi dito? Naligaw yata. Nakakadiri, tingnan. Security. Bakit ninyo pinapasok yan? Hindi pinansin ni Ayabat na tumutusok sa kanyang likod. Hindi niya ininda ang mga salitang masakit pa sa sambal. Diretso ang kanyang tingin. Ang kanyang mga paa ay may iisang direksyon, ang teller, counter. Bago pa man siya makapit, isang matikas na anyo ang humarang sa kanyang daraanan. Si Dennis ang security guard. Ang kanyang uniforme ay plansado. Ang kanyang sapatos ay makintab at ang kanyang tindig ay nagpapakita ng awtoridad. Miss, sandali lang, sabi ni Dennis. Ang boses ay mababa at walang emosyon, pero halata ang pagbabanta. Hindi ka pwedeng pumasok dito. Uminto si Aya. Dahan niyang inangat ang kanyang tingin at sinalubong ang mga mata ng gwardiya. Kailangan ko lang pong i-check ang account ko. Sagot niya. Ang kanyang boses ay kalmadong malinaw at hindi nanginginig, isang boses na hindi inaasahan ng sino man na magmumula sa kanya. Kumunot ang noo ni Dennis. Account, miss, baka mali ang bangkong napasukan mo. Mayroong shelter dyan sa kabilang kanto. Hindi po ako naliligaw. Mahina ang pagpupumilit ni Aya. May account po ako dito, sa Bangko de Trinidad. Gusto ko lang malaman ang aking saldo. Isang mahinang halakhak ang narinig mula sa isang grupo ng mga kliyente na nakapila. Ang pagtawa ay mabilis na pinigilan, pero sapat na yon para marinig ng lahat. Ang pagkairita ay gumuhit sa mukha ni Dennis. Miss,
Huwag ka nang magbiro. Umalis ka na lang ng maayos bago pa tayo magkainitan dito. Hindi po ako nagbibiro. Sagot ni Aya. Hindi pa rin nagbabago ang tono. Ang komosyon ay nakakuha ng atensyon ng isang lalaking nagmamadaling lumabas mula sa isang maliit na opisina malapit sa counter. Siya si Eric ang junior manager. Pangat-40 anyos, may makintab na buhok na naka-gel at suot ang isang mamahaling suot na medyo masikip sa kanyang tiyan. Sa kanyang labi ay palaging merong isang mapangutyang nangisi. Para sa kanya ang sitwasyong ito ay isang perpektong pagkakataon para ipakita ang kanyang galing sa paglutas ng problema. Dennis, anong nangyayari dito? Tanong ni Eric. Ang boses ay matigas na. Para bang siya ang may-ari ng buong bangko. Sir Eric, sagot ng gwardiya. Itong babae, nagpipilit na may account daw dito. Ayaw umalis. Tiningnan ni Eric si Aya mula ulo hanggang paa at ang kanyang nanggisi ay lalong lumawak. Ang kanyang tingin ay puno ng pandidi account dito sa Bangko de Trinidad. Tumawa siya ng malakas. Miss, baka naman account sa Facebook ang ibig mong sabihin. Muling nagtawanan ang ilang kliyente. Gusto kong makita ang bank statement ko. Sabi ni Aya hindi pinapansin ng insulto. Lumapit si Eric ang kanyang amoy ng mamahaling pabango ay sumasakit sa ilong. Statement. Ang tanging statement lang na kailangan mong marinig ay ito. Lumayas ka. Nakakasila ka ng imahe ng bangko. Tinatakot mo ang aming mga kliyente. Isa akong kliyente. Matigas na sabi ni Aya. Kliyente. Halos mamilipit sa kakatawa si Eric. Sige, niya kung kliyente, kamagkano ang laman ng account mo? 10 pisog. Itinuro niya lang maruming damit ni Aya. Ang presyo ng damit mo, baka hindi pa umabot sa minimum mainta-ining balance dito. Hindi kumibo si Aya. Tinitigan niya lamang si Eric ng diretsyo sa mata. Ang pananahimik niyang ito ang mas lalong nagpainit ng ulo ng manager. Sanay siyang sumisigaw nagmamakaawa o tumatakbo ang mga taong tulad ni Aya kapag ginaganito niya. Pero si Aya nanatiling nakatayo, matatag na parang isang puno sa gitna ng bagyo. Wala kang maririnig sa akin, sigaw ni Eric. Nawawala na ang kanyang pasensya. Sige, gusto mong malaman ng saldo mo. Anong saldo? Ang laman lang ng bulsa mo ay hangin. Karapatan kong malaman ang aking saldo. Ulit ni Aya, bawat salita ay may bigat. Dito na sumabog si Eric. Ang kanyang mukha ay namula sa galit. Itinuro niya ang pinto gamit ang isang nanginginig na daliri. Karapatan. Wala kang karapatan dito. Hindi ito lugar para sa mga pulubi na katulad mo. Umaling-awang boses sa buong bangko. Lumayas ka. Bago pa ako tumawag ng pulis, ipakukulong kita sa iskandalo dito. Ang bantalang pulis. Iyon ang huling baraha na laging ginagamit laban sa mga tulad niya. Iyon ang salitang nagpapatahimik sa katotohanan at nagpapalayas sa mga walang laban. Pero bago pa man makasagot si Aya, bago pa man makakilo si Dennis para hawakan siya, isang tunog ang pumutol sa lahat ng ingay. Click, clack, sisk, clack, ang matinis at ritmikong tunog ng takong na tumatama sa marmol na sahig. Ang tunog ay nagmula sa direksyon ng pinakamalaking opisina sa dulo ng pasilyo. Bawat click ay tila isang utos na magpatigil sa lahat.
Lahat ng ulo ay lumingon. Mula sa kanyang opisina, lumabas si Maureen, ang branch director. Nasa mga anyos malinkin ang katawan, suot ang isang kulay abo na business suit na walang gusot. Ang kanyang mukha ay may makapal na makeup at ang kanyang buhok ay perpektong nakaayos. Ang kanyang presensya ay nagpapakita ng yelo, malamig, matigas at walang puwang para sa anumang pagkakamali. Huminto siya ilang talambakan mula sa gulo. Ang kanyang mga mata, na parang 2 piraso ng obsidian, ay sinuri ang eksena. Si Eric na namumula sa galit, si Dennis na handang manakmal at si Aya na nakatayo. Sa gitna ng lahat, marumi, pero hindi nagpapatalo. Hindi nagbago ang kanyang ekspresyon. Hindi siya nagulat. Hindi rin nagalit. Tila isa lamang siyang reyna na tinitingnan ng isang maliit na gulo sa kanyang kaharian. Itinuon niya ang kanyang malamig na titig kay Eric. Ang kanyang boses, ang sa wakas, ay nagsalita siya, ay hindi malakas pero tumagos ito sa buong silid. Anong kaguluhan ito? Ang tanong ni Maor ay bumitin sa ere na parang isang matalim na patalim nagpatahimik sa mga natitirang bulungan. Ang kanyang presensya ay sapat na para pawiin ang ngisi sa mukha ni Eric at palitan ito ng isang sabik na paghanga na para bang isang disipulong naghihintay ng utos mula sa kanyang master. Manager Moraine. Pati ni Eric, bahagyang yumukod. Pasensya na po sa abala. Itong babaeng ito, nagpupumilit, pumasok. Sinabi ko na sa kanyang umalis, pero pinutol ni Maureen ang kanyang sasabihin sa isang simpleng pagtaas ng kamay. Hindi niya tinapunan ng tingin si Eric. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon, kay Aya sinusuri ito na parang isang maruming insekto na naligaw sa kanyang malinis na laboratorio. Sinabi na sa ni Sir Eric na umalis ka. Sabi ni Maureen. Ang boses ay kasing lamig ng marmol na sahig. Bakit narito ka pa rin? Hindi ito isang tanong. Ito ay isang hatol. Bago pa man makasagot si Aya, isang panibagong karakter ang pumasok sa eksena. Isang babaeng kliyente, si Angelica, na abala sa pakikipag-usap sa kanyang telepono habang naglalakad palapit. Ang kanyang damit ay halatang galing sa isang sikat na designer. At ang kanyang mga alahas ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng chandelier. Hawak niya ang isang tasa ng mainit na kape mula sa isang kalapit na mamahaling coffee shop. Oh, darling. I know, nakakainis. It's sulas seso na. Sabi niya sa kausap sa telepono. Ang kanyang boses ay puno ng pagkahit. Tumaan siya sa pagitan ni Dennis at Aya sa isang kilos na tila sinadya. Ngunit pinagmukhang aksidente, bigla niyang ikinabig ang kanyang braso. Ang mainit na kape ay tumapon at ang maitim na likido ay bumuhos pababa diretso sa binti at paanan ni Aya. Isang matinis na singhap ang pinakawalan ni Aya. Ang init ay tila isang apoy na gumuhit sa kanyang balat. Napaurong siya, nanginginig sa sakit at gulat, ay sigaw ni Angelica na may peking pagkagulat. Lumingon siya at tiningnan si Aya na may halong pandidi. Oh, my God, so sorry. Ngumiti siya ng mapait. Hindi ko nakita ang basura sa paanan ko. Ang insulto ay kasing init ng kapeng tumama sa balat ni Aya. Nakita niyo yon? Isang boses ng isang lalaki ang biglang sumigaw mula sa pila. Lahat ay napalingon kay Leo, isang binatang lalaki na may suot na simpleng polo shirt at maong. Ang kanyang mukha ay puno ng galit. Siya ang binatang negosyante na kanina pa nakamasid. Ang kanyang pasensya ay unti nang nauubos.
Sinadya niya yun. Kita ko. Tugtong niya itinuturo si Angelica. Tiningnan ni Angelica si Leo na parabang isa itong ipis. Excuse me. Are you accusing me? To manager. Sabi ni Leo, bumaling ngayon kay Maureen. Hindi ba ninyo nakita ang ginawa niya? Dapat ninyong pagsabihan ang kliyente ninyo. Umarap si Maureen kay Leo. Ang kanyang ekspresyon ay hindi nagbago. Inoo. Sabi niya, ang boses ay may diin. Ano ang basihan ng iyong akusasyon? Basihan mata ang basihan ko. Nakita nating lahat. Iit ni Leo. Kung wala kang ebidensya, maliban sa iyong opinyon, mas makabubuting manahimik ka na lamang. Malamig na tugon ni Maureen. Ibinaling niya muli ang tingin kay Aya na ngayon ay tahimik na tinitiis ang hapdi sa kanyang binti. At ikaw, sabi niya ang boses ay mas tumigas. Tapos na ang palabas. Dennis, ilabas mo na yan. Ngayon na. Ito na ang huling hudyat. Umakbang si Dennis. Ang kanyang mga kamay ay parang baka na humawak sa braso ni Aya. Tara na, miss. Sandali. Sabi ni Aya hagyang nanginginig sa sakit. Huwag niyo akong hawakan. Subalit hindi nakinig si Dennis. Hinila niya si Aya ng buong lakas. At sa sandaling iyon ang pagpipigil ni Aya, napigtas. Hindi isang marahas na pagpalag, kundi isang desperadong pagkapit sa kanyang dignidad. Sinubukan niyang bawiin ang kanyang braso. Pitiwan niyo ako. May karapatan ako dito. Sa gitna ng kanilang paghahataka, ang sirap ng luma niyang backpack ay bumigay. Ang tunog ng napunit na tela ay narinig, at ang backpack ay bumagsak sa sahig na may malagapak na tunog. Ang zipper, nasira. Sira na ay bumuka, at ang kaunting laman nito ay kumalat sa makintab na sahig. Isang plastic na bot na walang laman. Isang luma at manipis na jacket. Isang maliit na notebook na ang mga pahina ay kulot na dahil sa pagkabasa at isang bagay pa, isang maliit kupas na litrato na nakabalot sa plastic. Ito ay larawan ng isang masayang pamilya. Isang gwapong lalaki na may malapad na ngiti. Isang magandang babae na may mahabajing mga mata. At sa gitna nila isang batang babae na may 2 tirinta sa buhok. Nakangiti na parang walang anumang problema sa mundo. Ang larawan ay luma na ang mga kulay ay halos naglaho na, ngunit ang kaligayahan na nakakulong doon ay ramdam pa rin. Ang gulo ay biglang tumigil. Ang lahat ay napatingin sa mga nagkalat na gamit ang mga simbolo ng kahirapan ni Aya nakahandusay sa gitna ng karangyaan ng bangko. Para kay Maureen at Eric, ito ay isa pang patunay na hindi siya nabibilang doon. Ngunit hindi lahat ay ganoon ang nakita. Sa kabilang dulo ng counter, si Laslainda, isang empleyado na malapit ng magretiro, ay naglalakad dala ang isang folder. Siya ang pinakamatagal na empleyado sa branch na yon. At sa loob ng 3 taon, nakita na niya ang lahat ng uri ng tao. Narinig niya ang sigawan at napailing na lamang sa isipang isa na namang araw ng drama. Ngunit nang mapadaan siya at makita ang mga gamit na nakakalat sa sahig, isang bagay ang pumukaw sa kanyang pansin, ang litrato. Huminto siya sa paglalakad. Ang kanyang mga mata, na medyo malabo na dahil sa edad, ay naningkit. Mayroong pamilyar sa mga mukha sa litrato. Dahan siyang lumapit, hindi pinapansin ang tensyon sa pagitan ni Dennis at Aya. Yumuko siya ng bahagya
at ang kanyang mga mata ay nanlaki. Ang kanyang bagina ay biglang naging mababaw. Ang folder na hawak niya ay nalaglag mula sa kanyang naninginig na mga kamay at ang mga papel ay kumalat sa sahig. Ngunit hindi niya ito pinansin, ang kanyang kamay ay itinaas niya sa kanyang dibdib na para bang bigla siyang kinapos ng hininga. Ang lahat ng ingay sa paligid ay naglaho. Ang nakikita lamang niya ay ang mga nakangiting mukha sa kupas na litrato. Pangmukhang matagal na niyang hindi nakikita, ngunit hindi niya malilimutan. Diyos ko, pulong niya, ang kanyang boses ay halos hindi marinig, puno ng pagkabigla at hindi makapaniwalang pagunita. Tumingin siya sa litrato. Pagkatapos ay sa marungis na mukha ni Aya pabalik-balik. Si Dr. Jos at si Dora Maria, ang kanyang mga mata ay napuno ng luha. Ang huling piraso ng palaisipan ay nabuo sa kanyang isipan. Tumingin siya kay Aya hindi na bilang isang pulubi, kundi bilang isang multo mula sa nakaraan. Almeida. Ang pangalan ay lumabas sa kanyang mga labi na parang isang panalangin. Pamilya Almeida. Ang bulong nila Sigminda, Pamilya Almeida, ay tila isang maliit na bato na inihagis sa isang tahimik na lawa. Ang mga alon ng kanyang salita ay dahang gumapang sinisira ang nagyelong tensyon na bumabalot sa buong bangko. Si Maureen na abala sa pagdidikta ng utos kay Denise ay napalingon kay Laslinda na may halong inis. Laslinda, anong ginagawa mo? Pulutin mo ang mga papel mo at bumalik ka sa trabaho. Utos niya, ang boses ay matalas at walang pasensya. Para sa kanya ang pakikialam ng matandang empleyado ay isa lamang dagdag na abala. Ngunit hindi kumilos si Laslinda. Nanatili siyang nakatitig kay Aya, ang kanyang mga mata ay pinaghalong awa, pagtataka, at pagkilala. Manager Maureen, sandali lang po. Sabi niya, ang boses ay nanginginig. Ang pamilya sa litrato. Kliyente natin sila. Dati tinaasan ni Marin ng kilay si Laslinda. At ano ngayon? Marami tayong naging kliyente. Hindi ibig sabihin yan ay hahayaan nating guluhin ng isang hamak na pulubi ang bangko natin. Pero hindi po siya bastang kliyente. Pagpupumilit ni Laslinda, umakbang siya palapit, ang kanyang tingin ay hindi maalis kay Aya. Sila po ang mga Almeida, Dr. Jos at Dora Maria Almeida. Isa sila sa mga pinakamalaki at pinakamatapat na kliyente ng Bangko de Trinidad sa loob ng 2 taon. Sa pagbanggit ng buong pangalan, isang kislap ng pag-alala ang dumaan sa mga mata ni Marin Almeida. Ang pangalan ay may bigat, may kasaysayan. Naalala niya ang mga kwento mula sa mga mas nakakatandang empleyado noong bago pa lang siya sa bangko, isang asawang doktor na nagmamay-ari ng isang kadena ang mga matagumpay na klinika. Mga kliyenteng na ang bawat transaksyon ay nagkakahalaga ng milyon. Ngunit mabilis niyang iminaksi ang matagal na yun, Loos, patay na sila. Sabi niya nang walang emosyon, na para bang isa lamang itong business fight. At kahit na ano pa man ang koneksyon ng babaeng yan sa kanila noon, tingnan mo siya ngayon. Isa siyang kahihiyan. Siya po ang anak. Halos pabulong na sabi ni Laslinda. Tumingin siya kay Aya, na nanatiling tahimik, ang mga mata ay nakatuon sa matandang babae. Siya po ang iisang anak nila. Si Aya. Maliit ka pa na niyak tuwing dinadala ka ng mga magulang mo dito. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Aya. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 6 na buwan
na may tumingin sa kanya at nakita ang dating siya hindi ang marungis na katauhan niya ngayon. "Patawad po," sabi ni Eric, na gustong makuha muli ang pabor ni Nain. Pero imposible niyan. Kung anak siya ng mga milyonaryong Almeida, bakit ganyan ang itsura niya? Ito ay siguradong isang scam. Nagpapanggap lang yan para makakuha ng pera. Ang teorya ni Eric ay tila mas kapanipaniwala para kay Maureen. Iyon ang lohikal na paliwanag. Isang desperadong manluloko. Ama si Eric. Sabi ni Maureen. Ang kanyang boses ay muling tumigas. Isang malaking kalokohan. "Dennis, tapusin mo na to." "Wag po." Sigaw ni Lauslin Minda. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon. "Manager, pakiusap. 1 minuto lang. Check nyo lang po sa sistema. Pakiusap para sa akin." Pangalan niya, Aya Almeida. Ang pagmamakaawa sa boses ni Luz Minda ay hindi pangkaraniwan. Kilala siya sa buong branch bilang isang tahimik at masunuring empleyado na hindi kailanman nakikialam. Ang kanyang biglaang paggiit ay nagdulot ng pag-aalinlangan kahit sa matigas na puso ni Maureen. Napabuntong hininga si Maureen. Ang kanyang mukha ay puno ng pagkairita. Kaya sabi niya na parabang pinagbibigyan ng isang makulit na bata para matapos na ang kahibang ito at para matahimik na naloo si Eric check mo. Isang mapagmataas ng ngiti ang sumilay sa labi ni Eric. Ito na ang pagkakataon niyang patunayan na tama siya. Naglakad siya papunta sa pinakamalapit na bakanting computer terminal. Ang kaniyang mga daliri ay mabilis na nagkate sa keyboard, bawat pagpindot ay puno ng kumpiyansa. "Ed," sabi niya ng malakas para marinig ng lahat. "Tingnan natin kung anong basura ang lalabas dito." Pinot niya ang enter key na may kasamang diin. Sa loob ng ilang segundo, walang nangyari. Ang screen ay naglo-load. Ang ngiti ni Eric ay nanatili at pagkatapos, isang profile ang lumitaw sa screen. Ang ngiti ni Eric ay dahang naglaho. Kumunot ang kanyang noo. "Ano to?" Pulong niya sa sarili. Tinitigan niya ang screen. Pinabasa ang mga salita ng paulit-ulit. Napansin ni Maureen ang pagbabago sa ekspresyon ni Eric. "Ano iyan, Eric? Walang lumabas ba?" "Sabi ko na sa inyo." Hindi sumagot si Eric. Nakatitig pa rin siya sa monitor na parang nakakita ng multo. Nawala ng pasensya si Maureen. Naglakad siya palapit sa likuran ni Eric at sumilip sa screen. Ang kanyang mga mata ay laki at ang kanyang paghinga ay biglang naging mabigat. Ang kanyang perpektong postura ay bahagyang nanghina. Ang mga kliyenteng malapit sa counter ay nagsimulang mag-usisa. Kahit si Leo, na kanina pa nakamasid, ay lumapit para makita kung ano ang sanhi ng biglaang katahimikan. Sa screen ng computer, malinaw na nakasulat. Pangalan ng kliyente, Ayan Marie Almeida. Petsa ng pagbukas ng account 20 taon na. Ang nakalipas account, status premium diamond. Uling aktibidad sa nabuwan na ang nakalipas. Ang mga salitang premium, diamond, ay tila kumikinang sa screen. Ito ang pinakamataas na classification na ibinibigay ng bangko. Isang estado na nakalaan lamang para sa mga kliyenteng may siyam na digit na balanse. Isang estado na kahit si Maureen bilang branch director ay biirang makaharap. Imposible. Utal ni Maureen, hinawakan niya ang likod ng upuan
para suportahan ang sarili. Ito ay isang error sa sistema. O baka kapangalan lang. Manager. Sabi ni Eric, ang kanyang boses ay nanginginig na ngayon. Tingnan niyo po ang naka-attach na file, ang birth certificate at ang scanned ad ng mga magulang. Sa isang nanginginig na kamay, kinuha ni Eric ang mouse at binuksan ang mga attachment. Ang isang lumang kopya ng birth certificate ni Aya, lumitaw at sa ilalim nito ang mga pirma ni na Dr. Jos Almeida at Dora Maria Almeida. Ang katahimikan sa loob ng bangko ay mas mabigat na ngayon, halos nakakabingi. Ang mga bulungan ay namatay. Ang mga mapanghusgang tingin ay napalitan ng pagkalito at hindi makapaniwalang pagtataka. Si Maureen ay namutla. Tumingin siya mula sa screen, patungo sa marungis na dalaga na nakatayo sa gitna ng sahig. Ang dalagang tinawag niyang pulubi. Ang dalagang ipinahiya at ipinagtulakan niya. Ang dalagang may account status na mas mataas pa sa karamihan ng mga kliyenteng pinagsisilbihan niya sa buong buhay niya. Tumingin si Aya pabalik sa kanya. Ang kanyang mga mata ay nanatiling kalmado. Ngunit sa kaibuturan nito, mayroong isang bagong ningning. Ang ningning ng katotohanang hindi na maitatago. Si Maureen ay napalunok. Ang kanyang isip ay naghahanap ng anumang posibleng paliwanag. Anumang butas sa kwento para manumbalik ang kanyang kontrol. At pagkatapos, natagpuan niya ito. Isang huling alas. Status. Hindi ibig sabihin yan ay may laman pa ang account. Sabi niya, ang kanyang boses ay pilit na pinatatag. Maaring matagal nang na-withdraw ang pera. Isang account na nakalimutan ng Isara. Tumingin siya kay Aya, isang huling pagsubok, isang huling paghamak. Kung ikaw nga ang may alin yan, ngamon niya, sabihin mo sa amin ano ang balansi. Ang lahat ng mata ay muling napunta kay Aya naghihintay. Ito na ang huling tanong na magdidikta kung siya ba ay isang manluloko o isang prinsesang nagpapanggap na pulubi. Ang hamon ni Maureen ay bumitin sa hangin, matalas at puno ng lason. Sabihin mo sa amin ano ang balansi. Ito ang kanyang huling pananggalang. Ang kanyang huling pagtatangkang ipahiya si Aya, patunayan sa lahat na isa lamang itong masalimuot na pagkakamali. Sa kanyang isipan, imposibleng malaman ng isang babaeng mukhang hindi kumain ng ilang araw ang eksaktong laman ng isang account na 6 na buwan nang hindi nagagalaw. Ang buong bangko ay naghihintay. Ang bawat paghinga ay tila pinipigilan. Kahit ang ugong ng aircon ay parang humina. Tumingin si Aya kay Maureen. Ang kanyang mga mata ay hindi nagpakita ng takot o pag-aalinilangan. Sa halip, merong isang uri ng kalmadong awas sa mga iyon na parabang siya ang nakakaawa sa sitwasyon ng manager at hindi ang kabaligtaran. Sige na. Hubdok ni Eric nang medyo bumabalik na ang kumbiyansa. Iniisip niya dito na mabubuko ang dalaga. Magkano isang libli? Hayaan niyo siyang mag-isip. Sabi ni Angelica, ang babaeng nagtapon ng kape, na may mapang asar ng ngiti. Mahirap talagang bilangin ang mga bituin sa langit. Hindi pinansin ni Aya pamumutya. Uminga siya ng malalim hindi para ipon ng lakas ng loob kundi para patatagin ang sarili sa bigat ng mga salitang bibitawan niya. At pagkatapos nagsalita siya, ang kanyang boses na kanina pa mahinahon ay nagkaroon ng bigat at linaw na tumagos sa bawat sulok ng gusali. Bawat salita ay binigtas niya ng may perpektong katiyakan.
4.8 milyon. Ako 6 na lino, sabi niya. Puminto siya sandali, hinayaan ang mga salitang iyon na lumutang at unting maintindihan ng lahat, at pagkatapos idinugtong niya ang mga salitang tuluyang wawasak sa lahat ng pagdududa. At 2 sentimo, hindi pa kasama ang interes na naipon sa loob ng nakaraang 6 na buwan. Katahimikan, hindi ito ang katahimikan ng paghihintay, ito ay ang katahimikan ng pagkabit. Ang uri ng katahimikan na sumusunod sa isang malakas na pagsabog. Kung kailan ang lahat ay natutulala, sinusubukang iproseso ang katotohanang sumampal sa kanila. Award na 40 punto sa milyon piso. Ang numero ay napakalaki. Napaka-imposible na sa unang ilang segundo ang mga utak-karinig ay tumangging tanggapin ito. Ang unang bumigay ay si Eric. Isang mahinang tunog ang lumabas sa kanyang lalamunan, isang halo ng tawa at pagka-suffocate. Nababaliw na siya. Pulong niya. Si Marin ay napapikit. Tapos na ang palabas. Sabi niya pilit na pinapakita ang auridad, kahit ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Security, ilabas. Teka lang po, manager. Putol ni Los, binda, ang kanyang mga mata, ay nagliliyab sa pananabik. Ay click niyo po ang D-balance. Isa lang pong click. Ang lahat ng atensyon ay muling napunta sa computer. Ang kamay ni Eric ay nanginginig habang inilalapit niya ito sa mouse. Tumingin siya kay Maor, na parabang humihingi ng pahintulot. Tumango si Maureen ng marahan ng kanyang mukha, ay parang isang maskarang gawa sa bato. Gusto niyang matapos na ito anuman ang kahinatnan. Dahang iginalaw ni Eric ang cursor papunta sa maliit na button sa screen na may nakasulat na B-balance. Sa huling sandali, tumingin siya kay Aya na parabang inaasahan niyang babawiin nito ang sinabi. Ngunit si Aya ay nanatiling hindi kumikibo. Ang tunog ng mouse ay umalingaw-ngaw na parang putok ng baril sa gitna ng katahimikan. Isang bagong bintana ang bumukas sa screen. Sa loob nito sa malalaki at bold na mga titik ay isang hilera ng mga numero. Current balance by for natagwantisyan million per lamp for dati 23 sa penting watifals. Ang mundo ay tumigil sa pag-ikot. Ang kulay sa mukha ni Eric ay biglang nawala. Ang kanyang balat ay naging kasing puti ng kanyang polo. Ang kanyang mga mata ay nanlaki at ang kanyang bibig ay bahagyang bumuka pero walang tunog na lumabas. Ang kanyang kamay ay nanatiling nakahawak sa maus na gilo sa air. Si Maureen na nakatayo sa kanyang likuran ay napasinghap ng malakas. Ang tunog ay marahas at puno ng pagkabigla. Umurong siya ng isang akbang na parabang sinuntok siya sa tiyan. Inayos niya ang kanyang salamin. Iniisip na baka nagkakamali lang ang kanyang paningin. Ngunit ang mga numero ay nanatili doon. Matatag, walang awa at hindi mapag-aalinlanganan. Halos kalahating bilyong po. Ang numerong sinabi ni Aya lamang tama. Ito ay halos eksakto, maliban sa interes na naipon. Kaya ng sinabi niya, isang mabigat na kalabog ang nalinig. Si Angelica, ang babaeng kliyente, ay nabitawan ng kanyang mamahaling telepono. Pumagsak ito sa marmol na sahig, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang kanyang mukha, na kanina lang ay puno ng pamumutya, ay ngayon ay isang blangkong canvas ng purong pagkabigla.
Si Leo ang binatang negosyante ay dahang naglabas ng kanyang telepono mula sa bulsa. Itinaas niya ito ng bahagya at sa 1 kilos na halos hindi kapansin, pinindot ang record button. Alam niyang ang sandaling ito ay isang bagay na kailangang manatili. Si Laswenda ay napahawak sa counter, ang kanyang mga tuhod ay biglang nanghina sa sobrang emosyon. Tumulo ang kanyang mga luha ng ginhawa, ng pagpapatunay, at ng matinding lungkot para sa batang nasa harap niya. Pero si Aya, ang sentro ng lahat ng ito, ay hindi nagbago ng ekspresyon. Walang ngiti ng tagumpay, walang bakas ng paghihiganti. Nakatayo lamang siya roon. Ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Maureen. Ang katahimikan ay sa wakas ay binasag ng nanginginig na boses ni Eric. Manager to. Totoo po. Putal niyang hindi maalis ang tingin sa screen. Ang pangpera. Totoo po. Dahang lumingon si Maine mula sa computer, patungo kay Aya. Sa sandaling iyon, hindi na isang pulubi ang nakikita niya. Nakikita niya ang isang kapangyarihan na hindi niya kayang sukatin. Nakikita niya ang sarili niyang katangahan, ang sarili niyang pagkakamali na nakatayo sa kanyang harapan. Nadanit ng basahan. Ang lahat ng kanyang autoridad, ang lahat ng kanyang pagmamataas, ay gumuho na parang isang kastilyong buhangin na hinampas ng malakas na alon. Ang taning natira ay ang hubad at kahiya niyang katotohanan. Nagkamali siya, isang making pagkakamali. Ang babaeng ipinahiya niya tinapunan ng kape at pinagtulakang parang hayop ay ang pinakamayamang kliyente na nakatapak sa loob ng kanyang branch. Marahil sa buong kasaysayan ng bangkong iyon, ang mga numero sa screen ay tila may sariling bigat pumipindot pababa. Sa hangin, nagpapahirap sa paghina ng lahat. Ang halos kalahating bilyong piso ay isang katotohanang napakalaki para lunukin. Para kay Maine, ang bawat digit ay tila isang dali na katuro sa kanya, isang tahimik na akusasyon sa kanyang kabigon. Naramdaman niyang nanghihina ang kanyang mga tuhod. Kung hindi siya nakakapit sa likod ng upuan ni Eric, marahil ay bumagsak na siya sa sahig. Ang kanyang isip na sanay sa kaayusan at kontrol ay nagkakagulo. Paano? Paano nangyari ito? Ang kanyang tingin ay muling bumalik kay Aya ng dumi at gusot ng pananamit. Ngayon niya lamang napansin ang tindig ng dalaga. Diretso, ang likod mataas ang no. Iyon ay ang tindig ng isang taong hindi ipinanganak sa kali. Iyon ay ang tindig ng isang taong lumaki sa yaman at dignidad. Isang bagay na hindi kayang burahin ng anumang hirap. Anong nangyari sa Ohiya? Ang boses ay nagmula kay Lasmida. Siya ang unang nakabawi. Mula sa pagkabigla, ang kanyang emosyon ay napalitan ng malalim na pag-naalala. Lumapit siya kay Aya, mata ay puno ng aalab at awa na parabang gusto niyang yakapin ang dalaga. Ngunit aalangan. Ang tanong ay simple. Ngunit ang bigat nito ay parang isang malaking bato na bumasag sa nagjiyelong ibabaw ng pagpipigil ni Aya. Ang kanyang mga mata na kanina pa'y matatag na parang bato ay biglang napuno ng isang alon ng sakit. Ang ala ng nakarang 6 na buwan, isang impyernong pilit niyang ikinukubli ay biglang bumuhos. Ang eksena ay lumilipat. Wala na ang malamig na marmol ng bangko. Ang nasa paligid ngayon ay ang karangyaan ng isang mansyon. Ang mga kasangkapan ay antigo. Ang mga pader ay may mga mamahaling pinta. Ngunit ang hangin ay mabigat puno ng kasakiman.
Isang mas batang Aya, sinataong gulang pa lamang noon, ay nakatayo sa gitna ng sala. Ang kanyang mga mata ay namumugto pa rin sa pag-iyak. Isang linggo pa lamang ang nakalipas mula nang ilibing niya ang kanyang mga magulang. Sa kanyang harapan ay ang kanyang tita Consuelo at tito Ricardo. Ang mukha ni Consuelo, kapatid ng kanyang ina, ay puno ng peking pag-alala. Hawak niya ang isang makapal na plugo ng mga dokumento. Ay ahiya, malambing na sabi ni Consuelo. Alam naming mahirap ito para sa iyo. Pero kailangan nating ayusin ang mga naiwan ng mommy at daddy mo para rin ito sa kinabukasan mo. Inabot niya ang mga papel at isang ball pen kay Aya. Pirmahan mo lang ito. Isang simpleng special power of attorney para kami na ng Tito Ricardo mo aasikaso ng lahat habang nagluluksa ka para hindi ka na ma-stress. Kinuha ni Aya dokumento. Kahit sa gitna ng kanyang kalungkutan, may itinuro sa kanya ang kanyang ama. Huwag kang pipirma sa anumang hindi mo naiintindihan. Sinimulan niyang basahin ang mga nakasulat sa maliit na letra. Ang kanyang mga mata ay nanlaki habang unti niyang nauunawaan ang nilalaman. Hindi ito simpleng power of attorney. Ito ay isang deed of absolute sale para sa kanilang mga negosyo at isang water of rights para sa lahat ng kanyang mana. Ibinibigay niya ang lahat sa kanila. Hindi. Mahinang sabi ni Aya, ibinababa ang mga papel sa mesa. Hindi ko ito pipirmahan. Ang maskara ng pag-aalala sa mukha ni Consuelo ay biglang naglaho na palitan ng isang pangit na anyo ng galit. Anong sabi mo? Sabi ko, hindi ko ito pipirmahan. Ulit ni Aya, mas matatag na ngayon. Alam ko kung ano ito. Sinusubukan niyo akong lokohin. Isang malutong na sangpal ang dumapo sa pisinggi ni Aya. Si Ricardo ang sumampal. Walang utang na loob. Sigaw nito. Pagkatapos naming kupkupin ka, ganito pa ang igagandi mo. Hindi niyo ako kinakap. Sigaw ni Aya, pabalik hawak ang namumulang pisngi. Ito ang bahay ko. Kayo ang nakikitira dito. Hindi na ngayon. Sabi ni Consuelo, ang kanyang boses ay malamig at puno ng tagumpay. Kumuha siya ng isa pang folder mula sa kanyang bag. Nagpatingin kami sa isang doktor. Sabi niya, dahil sa trauma, nagkakaroon ka raw ng psychotic episodes. Delusional ka raw. Kailangan mo ng tulong, Aya. At habang tinutulungan ka, kami muna ang mamamahala sa lahat. Ang takot ay nagsimulang gumapang sa puso ni Aya. Nakita niya ang plano. Kung hindi nila makukuha ang yaman niya sa legal na paraan, gagawin nila siyang baliw sa mata ng batas. Kinagabihan, habang nakanlock siya sa kanyang kwarto, narinig niya silang uusap sa telepono. O schedule na ang ambulansya bukas ng umaga. Dadalhin na natin siya sa rehab facility sa probinsya. Alam ni Aya na wala na siyang oras. Sa ilalim ng kanyang kama, itinago niya ang kanyang lumang backpack. Isinilid niya ang kanyang ID, ang kanyang birth certificate at ang huling litrato ng kanyang pamilya. Walang pera, walang damit. Tanging ang mga patunay ng kanyang pagkatao. Sa kalaliman ng gabi, dumaan siya sa bintana ng kanyang kwarto, umakyat sa pader ng kanilang hardin, at tumakbo. Tumakbo siya palayo sa iisang lugar na tinuring niyang tahanan, palayo sa mga taong dapat sanay aalaga sa kanya. Ang unang gabi sa kalye, ang lamig ay tumatagos sa kanyang mga buto.
Ang gutom ay kumakalam sa kanyang sikmura. Ang bawat anino ay tila isang banta. Doon niya unang nalaman ang malupit na katotohanan kapag wala kang pera at marumi kang tingnan. Para kang invisible. Ang mga taong naglalakad ay iniiwasan ka. Ang mga tindahan ay ipinagtatabuyan ka. Ikaw may isang multo sa sarili mong syudad. Ang eksena ay sadis sa isang gabi ng malakas na ulan. Si Aya ay nakasilong sa ilalim ng isang waiting shed. Naninginig sa ginawiyakap-yakap ang sarili. Nakita niya ang isang pamilya sa loob ng isang kotse, tumatawa habang kumakain ng takeout na pagkain. Isang bagay na dati ay simple lang, para sa kanya ngayon ay isang karanyaang hindi na niya maabot. Doon sa gitna ng ulan, tahimik siyang umiyak. Kasalukuyan ng sakit ng mga alang iyon ay bumalik ng buo. Naramdaman ni Aya ng ulan sa kanyang balat, ang hapdi ng gutom sa kanyang tiyan. Nang mamatay ang mga magulang ko, nagsimula siyang magsalita. Ang kanyang boses ay bahagyang paos. Ang aking tiyahin at tiyuhin. Sinubukan nilang kunin ang lahat. Bawat salita ay isang pakikibaka. Ngunit kailangan niyang ilabas ito. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga peking dokumento, ang pagtanggi niyang pumirma, at ang plano nilang ipasok siya sa isang mental institution. Isang kolektibong singhap ang narinig mula sa mga nakikinig. Si Maureen ay napahawak sa kanyang bibig. Ang kanyang mukha ay puno ng hindi makapaniwalang pagkamangha. Tumakas ako, patuloy ni Aya. 6 na buwan akong nanirahan sa lansangan. Ang mga salitang iyon ay tila sumugat sa kanyang lalamunan. Sinubukan kong humingi ng tulong sa pulis, pero may pinakita silang mga peking medical records na nagsasabing hindi ako matino. Walang naniwala sa akin. Paano kanila paniniwalaan kung ang itsura mo ay ganito? Ikinumpas niya ang kamay sa kanyang sariling marungis na anyo. Si Los Brenda ay hindi na napigilan ng kanyang mga luha. Si Leo habang patuloy na record ay nakakuyong ang mga kamao sa galit para kay Aya. Pero hindi ako sumuko. Sabi ni Aya muling tumatag. May natagpuan siyang bagong lakas sa pagsasabi ng kanyang katotohanan. Naalala ko ang abogado ng aking ama, si Attorney Francesco. Tumawag ako sa kanya mula sa isang payphone. Siya lang ang naniwala sa akin. Nagsampa kami ng kaso, isang mahabang laban. Pero nakahanap kami ng mga ebidensya, mga testigo, mga peking pirma, mga bank records ng pagtatangka nilang ilipat ang pera. Tumingin si Aya ng diretso kay Maureen, ng kanyang mga mata ay aapoy na ngayon sa isang tahimik na galit. Noong nakaraang linggo, lumabas ang desisyon ng korte. Nahatulan sila ng guilty sa mga kasong estafa, falsification of public documents, at illegal detention. Utos ng korte na ibalik sa akin ang lahat ng aking pag-aari at utos din nila sa lahat ng bangko kasama na ang Bangko de Trinidad na one phrase, ang lahat ng aking mga account. Itinaas niya ang kanyang baba. Ang dalagang kanina, itinuturing na basura, ay ngayon ay nakatayo sa kanilang harapan, hindi lamang bilang isang milyonarya, kundi bilang isang madirigmang nagwagi sa isang laban na hindi nila kayang imagine. Kaya ngayon managerin, sabi niya, ang boses ay malamig na parang yelo. Nandito ako, hindi para mamalimos, kundi para kunin kung ano ang sa akin. Ang huling pangungusap ni Aya, nandito ako para kunin kung ano ang sa akin, ay tumama kay Maureen, na parang isang malakas na sampal. Ang bawat salita
ay may bigat ng 6 pagtitiis ng bawat gabing walang tulog ng bawat araw na puno ng gutom at akot. Ang kwento ni Aya lamang isang salaysay. Ito ay naging isang salamin na sumasalamin sa kanilang lahat. Ipinapakita ang kanilang panghuhusga, ang kanilang kawalang pakialam. Si Maureen ay napaurong na parabang ang mga salita ni Aya ikal na puwersa. Wala siyang masabi. Anong sasabihin niya? Patawad. Ang salita ay tila napakaliit at walang halaga kumpara sa laki ng kanyang pagkakasala. Ang katahimikan ay muling bumalot, ngunit ngayon ito ay puno ng hiya. Ang ilang kliyente na kanina tumatawa ay dahang yumuko. Iniiwasan ng tingin ni Aya. Ang ginang na may Hermes bag ay mahigpit na niyakap ang kanyang sarili na para bang bigla siyang nilamig. Si Angelica ay dahang pinulot ang kanyang telepono. Ang kanyang mukha ay namumutla at walang bakas ng dating pagmamataas. Si Lausdenda, sa gitna ng kanyang pagluha, ang siyang nagsalita. Walang hiya sila. Pulong niya ang kanyang boses ay naninginig sa galit para sa mga taong minsan niyang pinagdinkuran. Ang sarili mong kadugo. Paano nila nagawa yon sa hiya? Bago pa man makasagot si Aya isang ala, mas matalas at mas masakit kaysa sa iba ang biglang sumalakay sa kanyang isipan. Ang huling uusap, ang huling sampal, ang eksena, ay bumabalik sa mansyon ilang oras bago tumakas si Aya. Nagawa niyang buksan ang lock ng kanyang kwarto gamit ang isang lumang hairpin. Dahan siyang bumaba. Umaasang makahanap ng telepono para tawagan ang abogado ng kanyang ama. Naabutan niya ang kanyang tita Consuelo sa kusina, may kausap sa telepono. Ang boses nito ay hindi na malambing, kundi matigas at puno ng kasakiman. Oh, sigurado na to, sabi ni Consuelo sa kausap. Kapag nasa loob na siya ng facility, wala na siyang magagawa. Tayo na ang legal guardian niya. Ang lahat ay mapupunta sa atin sa wakas. Pagkatapos ng maraming taon na pagtingin sa kapatid kong nagpapakas saan oras na para ako naman ang makinabang. Isang tawa ang pinakawalan ni Consuelo, isang tawang malamig at walang kaluluwa. Deserve niya yun, ang kapatid kong yon. Laging perpekto, laging mas magaling, at ang anak niya, isang walang kwentang bata. Madaling lokohin. Hindi na nakapagtimpi si Aya. Hindi totoo yan. Sigaw niya mula sa pintuan ng kusina. Napatalon sa gulat si Consuelo. Pabilis niyang ibinaba ang telepono. Ang kanyang mukha ay iba mula sa tagumpay patungo sa purong galit. Anong ginagawa mo dito? Dapat nasa kwarto ka. Narinig ko ang lahat. Sabi ni Aya, ang mga luha ay nagsisimulang mamuo sa kanyang mga mata. Paano niyo nagawa ito? Kapatid kayo ni Mommy. Mahal ka niya. Lumapit si Consuelo. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang nagbabagang uling. Mahal ang tawag mo doon. Pagmamahal. Ang tawag doon ay pagmamayabang. Palagi niyang ipinapamukha sa akin ang lahat ng meron siya. Ang pera, ang asawa, ang perpektong anak. Habang ako nagtitiis sa isang simpleng buhay. Isang malakas na sampal ang dumapo sa pisngi ni Aya. Mas malakas kaysa sa sampal ni Ricardo kanina. Ang singsing ni Consuelo ay sumugod sa kanyang balat. Makinig ka batang walang utang na loob. Pulong ni Consuelo, ang kanyang mukha ay ilang pulgada
na lang mula kay Aya. Wala kang silbi, palamuti lang ang lahat. Nang ito, ikinumpas niya ang kamay sa buong bahay. Dapat sa akin to. Ako ang mas matanda. Ako ang mas may karapatan. Itinulak niya si Aya ng malakas. Umagsak si Aya sa sahig. Bukas. Sabi ni Consuelo, habang papalabas ng kusina, dadalhin ka na sa lugar kung saan nababagay ang mga baliw na tulad mo at hindi ka na makakalabas doon. Ang huling nakita ni Aya likod ng kanyang tiyahin. Ang babaeng dati niya yakap niya ngayon ay ang demonyong sumira sa kanyang buhay. Kasalukuyan. Ang sakit ng ala ay tila isang punay na sampal. Napahawak siya sa kanyang pisngi na parang nararamdaman pa rin niya ang hapdi. Dahil sa inggit, sagot niya sa tanong ni Lorraine Minda. Ang kanyang boses ay halos tubulungi. Dahil sa kasakiman, ikinuwento niya ang tungkol sa pagtakas niya ang mga gabing natutulog siya sa mga karton ng mga araw na naghahanap siya ng matitirang pagkain sa basurahan. Ikinuwento niya ang tungkol sa mga pulis. Na tinawanan lang siya ang mga social worker na hindi naniwala sa kanyang delusional na kwento tungkol sa milyong piso. Kapag nasa lansangan ka, ang tingin sa ng mga tao ay hindi na tao. Sabi niya ang kanyang tingin ay lumibot sa buong bangko. Bawat pares ang mata ay kanyang sinalubong. Isa ka na lang problema. Isang bagay na kailangang iwasan. Isang bagay na nakakadiri. Sa isang sulok si Leo habang patuloy na record ay nakaramdam ng matinding koneksyon sa sinasabi ni Aya na alala niya ang sarili niyang pinagdaanan. Ang kanyang maliit na startup business ay nalulugi. Ilang linggo na lang at mawawala na ang lahat ng kanyang pinaghirapan. Pumunta siya sa bangkong iyon para makiusap na extend ang kanyang loan. Ngunit bago pa man ang insidenteng ito, alam na niya ang isasagot sa kanya. Titingnan din siya ng mga ito na parang isang kabiguan, isang problema. Naramdaman niya ang galit hindi lamang para kay Aya, kundi para sa lahat ng maliliit na taong laging minamaliit ng sistema. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Ang radio na kinukunan niya ay hindi na lamang isang simpleng record ng isang iskandalo. Ito ay magiging isang sandata. Isang sandata para sa mga tulad ni Aya. Isang sandata para sa mga tulad niya. Samantala, natapos na ni Aya kwento. Ang kanyang huling mga salita ay tumatak sa isipan ng lahat. Noong nakaraang linggo, pagkatapos ng 6 na buwan na pakikipaglaban sa korte, lumabas ang pinal na desisyon na kakulong na sila ngayon. Sabi niya, ang boses ay walang makasang saya. Tanging isang pagod na pagtanggap at lahat ng area na legal na sa akin ay isinauli ng batas. Tumingin siya muli kay Main. Ang kanyang mga mata ay matalim na parang kutsilyo. Kasama na ang account na ito. Ang buong kwento ay nailatag na. Ang lahat ng piraso ay nasa tamang lugar. Wala ng puwang para sa anumang pagdududa. Wala ng puwang para sa anumang pagtanggi. Ang babaeng marungi sa kanilang harapan ay hindi lamang isang milyarya. Siya ay isang survivor, isang biktima na naging mandirigma. At ngayon, sa loob ng malamig na pader ng Bangko de Trinidad, oras na para maningil. Hindi ng pera, kundi ng isang bagay na mas mahalaga. Ang dignidad na ipinagkait sa kanya. Ang pagtatapat ni Aya bumagsak na parang isang malaking bato. Sa gitna ng bangko lumikha ng mga alon ng hiya, pagkakasala, at isang bagong uri ng paggalang na may bahid ng takot. Ang katahimikan na sumunod ay hindi na dahil sa pagtabigla kundi sa bigat ng katotohanan kanilang narinig.
Si Maureen, ang unang nakabawi ng ulirat. Ang kanyang isip na sanay sa crisis management ay desperadong naghahanap ng paraan para ayusin ang naguwang sitwasyon. Ang kanyang proposal, nangiti, kahit pilit ay muling isinuot na parang isang maskara. Ma'am, Almeida. Putal niya, ang kanyang boses ay nanginginig pa rin. At sa unang pagkakataon, ginamit niya ang apelyido ni Ayan na may kasamang paggalang. Lumapit siya ang kanyang mga kamay, ay bagyang nakangat na parabang aalalayan ang isang mahal na bisita. Kami ay labis na ikinalulungkot sa inyong pinagdaanan at sa hindi magandang pagtrato na natanggap ninyo dito. Lumingon siya sa kanyang mga empleyado na may aapoy na tingin. Perik, maganda ka ng kape. Dennis, tulungan mo si Ma'am. Pakiusap, Miss Almeida. Patuloy ni Maureen, iginigi ang kanyang sarili sa pagitan ni Aya ng mga mausyosong mata ng ibang kliyente. Sumama po kayo sa akin sa lunch. Doon po natin usapan ng pribado at maayos ang lahat ng inyong kailangan. Mas komportable po kayo doon. Ito ang standard operating procedure kapag mayaman at maimpluwensyang kliyente ilayo sa mata ng publiko. Bigyan ng espesyal na trato at siguraduhin ng lahat ng kanilang kahilingan ay matutupad. Sa isip ni Maureen, ito ang tanging paraan para kahit paano ay mabawasan ng pinsala. Ngunit tiningnan lamang siya ni Ayaok ay hindi nagpapakita ng anumang emosyon. Tila'y lounge, ulit niya ang kanyang boses, ay mahinahon, ngunit may matalas na talin. Opo. Doon po, sa hindi puto ni Aya Iki, matigas at pinal. Natigilan si Maureen. Ito. Ang sabi ko hindi ulit ni Aya mas malinaw ngayon. Ayokong pumunta sa dive lounge ninyo. Dito lang ako. Itinuro niya ang eksaktong lugar kung saan siya nakatayo sa gitna ng sahig. Sa harap ng teller's counter, kung saan siya hinusgahan, hinamak at halos kalagkarin palabas. Dito niyo ako ipinahiya. Dito niyo ako tinratong parang basura. Kaya dito rin, sa harap ng lahat, ang mga importanteng kliyente ninyo ako pagsisilbihan. Ang mga salita ni Aya isang pakiusap. Ito ay isang utos. Si Maureen ay naralunok. Ang kanyang plano ay gumuho. Naintindihan niya ang gustong mangyari ni Aya. Hindi ito tungkol sa serbisyo. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng kapangyarihan. Ito ay isang pampublikong pagpapahiya. Isang aral na ibinibigay sa kanya sa harap ng lahat. Pero Miss Almeida, para po inyong privacy. Privacy? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ni Aya. 6 na buwan akong walang privacy. Natutulog ako kung saan nakikita ng lahat. Naghuhugas ako ng mukha sa mga pampublikong banyo. Bakit ngayon ko pa iisipin ang privacy? Tinalikuran niya si Maureen at humarap sa nanginginig na si Eric na ngayon ay nakatayo sa likod ng teller's counter. Ikaw, sabi ni Aya, ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng asero. Kanina, gusto mong malaman ng statement ko ba? Napatango si Eric na parang isang desusing laruan. Opo ma. Sige, bigyan mo ako ng kopya. Ang buong transaction history ng account ko sa nakalipas na 6 na buwan. Gusto kong makita kung may iba pang nagtangka sa pera ko bukod sa kolte. Nanginginig lang mga kamay ni Eric habang nagta-copy siya sa keyboard. Ang bawat click ay tila napakalakas sa gitna ng katahimikan.
Tilang sandali pa, ang printer ay nagsimulang gumawa ng ingay. Naglalabas ng sunod na mga pahina. Kinuha ni Eric ang makapal na plugo ng papel at inabot ito kay Aya, isang galit na diyosa. Kinuha ni Aya, sinimulang suriin ito, pahina bawat pahina. Ang kanyang mga mata ay mabilis na gumagalaw. Pinabasa ang bawat line niya, bawat numero, bawat petsa. Ang lahat ay tahimik na nagmamasid. Bigla huminto si Aya sa isang partikular na pahina. Ang kanyang katahimikan ay nagbago. Ang kanyang panga ay tumigas. Itinaas niya ang papel. Ano ito? Tanong niya, ang kanyang daliri ay nakaturo sa isang partikular na linya. Lumapit si Eric, halos nanginginig sa takot. Tiningnan niya ang linya. Yan po. Yan po ay isang attempted fund transfer. Ang attempted fund transfer, ulit ni Aya, ang bawat salita ay may diin. Magkano? Palitin million pesos po, ma'am. Utal ni Aid. Isang kolektibong singhap ang muling narinig. Nilyo mo, sino ang nagtangka? Tanong ni Aya. Ang pangalan po na ginamit ay Ricardo. Ricardo de Leon. Manam ang tiyuhin ko, sabi ni Aya, hindi sa kanya, kundi sa lahat. At kailan ito? 3 buwan po ang nakalipas. Tumingin si Aya mula sa papel, patungo kay Main, na ngayon ay namumutla, na parang isang multo. Manigerain, sabi niya. Ang kanyang boses ay puno ng akusasyon. Isang pagtatangkang nakawin ng limpo. Milyong upang nangyari sa ilalim ng pamamahala mo sa isa sa mga pinakamalaking account ng bangkong ito. At mukhang wala man lang kayong kaalam. Alam. Ang sistema po natin, automatiko pong block ang mga ganyang transaction kapag kahinahinala at walang proper authorization. Desperadong paliwanag ni Maureen. Hindi po namin, manong sinusubaybayan ng lahat ng blocked transactions. Hindi sinusubaybayan. Isang mapaklang tawa ang kumawala kay Aya. Ito ay kapabayaan. Paano kung nagtagumpay sila? Paano kung may kasabwat sila sa loob ng bangkong ito? Inisip niyo ba yon? Walang naisagot si Maureen. Ang akusasyon ni Aya. Ito ay isang malaking butas sa kanilang seguridad. Isang kapabayaang maaaring ikasira ng kanyang karera. Ibinaba ni Aya ang mga papel sa counter na may malakas na kalabog. Ang tunog ay nagpatalon sa lahat. Apos na ako sa mga tanong. Sabi ni Aya, ang kanyang boses ay nagbago, naging mas determinado at mas may kapangyarihan. Ngayon, oras na para sa aking transaksyon. Tumingin siya muli kay Eric. Gusto kong withdraw. Sa sige po, ma'am. Sagot ni Eric. Magkano po ang kailangan ninyo? Tumingin si Aya sa paligid, sa mga mukha ng mga taong humamak sa kanya. Tumingin siya sa kanyang maruruming damit sa kanyang mga paang walang sapin. At pagkatapos tumingin siya pabalik kay Eric at sinabi ang mga salitang magpapatigil muli sa mundo ng lahat. Gusto kong withdraw ng cash, sabi niya malinaw at dahan-dahan. 5 milyong ngayon na. Ang mga salitang 5 milyong piso ngayon ay bumagsak sa gitna ng bangko na parang isang bomba. Kung ang pagbubunyad sa kanyang balanse ay isang pagsabog, ito ay ang shockwave na sumunod, isang direktang pagpapakita ng kapangyarihan na hindi na maitatanggi. Si Eric
ay napanganga. Ang kanyang utak ay tila tumigil sa pag-sanksyon. Di 5 milyon. Ulit niya na parabang ang ulit sa mga salita ay makakatulong sa kanya na maunawaan ito. Cash po ngayon na. May problema ba sa pandinig mo? Tanong ni Aya. Walang anumang bahid ng pasensya. Hindi ko sa ganun, ma'am. Desperadong sagot ni Eric habang pinapawisan ng malamig. Tumingin siya kay Main. Ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa ng tulong. Pero ma'am, ang cash limit po natin sa counter, hindi po kaya ng ganyang kalaking halaga on the spot. Kailangan po further. Abutin po ng at least 1 araw. Problema niyo yan. Hindi ko problema. Putol ni Aya ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatuon kay Morin. Manager, kanina, handa kayong tumawag ng pulis para lang paalisin ako. Handa kayong gumawa ng kahit ano para lang mapanatili ang kaayusan ng branch ninyo. Ngayon gusto kong makita kung gaano kayo paggaling sa paglutas ng isang tunay na problema. Ang problema ng pinakamalaking kliyente ninyo. Niyang milyon cash. Bigyan ninyo ako ng solusyon. Ang hamon ay malinaw. Ito ay hindi na lang tungkol sa pera. Ito ay isang pagsubok, isang paghuhukom. Si Maureen ay napilitang kumilos. Ang kanyang utak na kanina, nagyelo sa takot, ay biglang umandarat. Sa bilis ng hindi pa niya nagagawa dati, ang survival instinct niya ay sumipa. Rate, tawagan mo ang Central, casualty niya yun at sabihin mo emergency withdrawal code beyond priority. Kailangan natin ng armored car transfer dito sa loob ng 1 oras. Utos niya ang kanyang boses ay biglang naging matatag at puno ng auridad. Los Ganda, ihanda mo lahat ng withdrawal slips at mga security forms. Kailangan ng 3 kopya ng bawat isa. Lanis, secure mo ang insurance. Walang papasok o lalabas hanggat hindi ko sinasabi. Ang mga empleyado na kanina, paralisado, ay biglang nagkaroon ng direksyon. Kumilos sila, ang mabilis at ang kanilang mga galaw may puno ng isang bagong uri ng enerhiya ang takot na magkamali. Habang nagkakagulo, ang mga empleyado si Maureen ay humarap sa mga natitirang kliyente, mga ginoo at ginang. Sabi niya, pilit na pinapakalma ang kanyang boses. Humihingi kami ng paumanhin sa abala dahil sa isang high-level security transaction. Pansamantala po naming isasara ang branch. Pakiusap po ang mga hindi pa tapos sa kanilang transaction ay maaaring bumalik bukas. Walang nagreklamo, walang umangal. Ang lahat ay tahimik na tumango. At isang lumabas ang kanilang mga mukha ay puno pa rin ng pagkamangha sa kanilang nasaksihan. Ang huling lumabas ay si Angelica na hindi man lang tumingin sa direksyon ni Aya. Ang taning na iwan, bukod sa mga empleyado ng bangko, ay si Leo. Hindi siya umalis. Umupo siya sa isang sulok, ang kanyang telepono ay nakatago. Ngunit patuloy pa rin nagre-record. Sa loob ng ilang minuto, ang dating matahimik na bangko ay naging isang command center. Ang mga telepono ay sunod na tumutunog. Si Kerit ay kausap ang cash unit. Ang kanyang boses ay naninginig, ngunit puno ng pag-ihinat. Si Las Linda ay mabilis na iimprenta ng mga dokumento. Sa gitna ng lahat ng ito, si Aya ay nanatiling nakatayo sa counter. Hindi kumikibo, isang kalmadong mata sa gitna ng bagyo. Siya ang reyna sa chessboard at ang lahat ay gumagalaw ayon sa kanyang kagustuhan. Maya isang lalaking Amerikana
ang pumasok ng nagmamadali. Siya si Mr. Permino, ang ARI Director, ang direktang boss ni Maor. Halatang ipinatawag siya dahil sa emergency. Moran, anong nangyayari dito? Sigaw niya habang papalapit. Ngunit huminto siya nang makita si Aya at ang tensyon sa buong paligid. Sir, sabi ni Maor, ang kanyang boss ay mababa. May sitwasyon po tayo. Ikinuwento niya ang lahat sa isang mabilis at pabulong na paraan ng pagdating ni Aya pahiya, ang pagbubunyag sa account, at ang kahilingan nito ngayon. Habang nakikinig ang mukha ni Mr. Ermenio, ay iba ng kulay mula sa pula ng galit patungo sa puti ng takot. Nang matapos si Moran huminya ng malalim si Mr. Ermenio, at lumapit kay Aya. Miss Almeida, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng paggalang na hindi kayang pikin. Ako po, si Hermeno Reyes, ang ARI Director. Nais ko pong personal nang humingi ng paumanhin sa ngalan ng buong bangko, di Trinidad. Itinaas ni Aya ang kanyang kamay. Hindi ko kailangan ng paumanhin ninyo, Ms. Reyes. Ang kailangan ko ay ang serbisyo na binabayaran ng pamilya ko sa bangkong ito sa loob ng 2 taon. Napatango si Sir Perminino. Opo. Siyempre, inaayos na po namin. Darating na po ang pera ninyo. Tumingin siya kay Maureen sa opisina ko. Bukas 8. Sharp. Ang mga salitang yun ay isang hatol. Alam ni Maureen, natapos na ang kanyang karera. Samantala, sa labas ng bangko, nagsimula ng kumalat ang gulo. Nag-upload si Leo ng isang maiting edited na clip sa social media, ang bahagi, kung saan tinapunan ng kape si Aya ang pagsigaw ni Eric, at ang pagbubunyag sa balanse. Ang caption, ganito tratuhin ng Bangko de Trinidad ng kanilang mga kliyente. Bangko de Trinidad Scandal Rise Bigar. Sa loob lamang ng 3 minuto ang video ay naging viral. Zibo ang shares. Kanglin ang views. Ang mga komento ay bumuhos na parang ulan puno ng galit-awa. Para kay Aya pagkasuklang sa bangko. Ang hashtag ay nag-trending. Ang mga news outlet at mga blogger ay nagsimula ng tumawag sa head office ng Bangko de Trinidad humihingi ng komento. Isang malaking crisis ang sumabog at ang sentro nito ay ang maliit na branch sa Makati. Sa loob ng bangko, wala silang malay sa digital na bagyong nagaganap sa labas. Pagkatapos ng halos 1 oras, isang armored car ang huminto sa tapat ng bangko. 2 armadong gwardya ang pumasok, dala ang isang malaking itim na metal case. Inilapag nila ito sa counter. Pinuksan ni ang case gamit ang isang espesyal na suit. Sa loob, nakasalansan ng perpekto ang mga bundol ng iisang bong. Milyong mo. Narito na po Miss Almeida. Sabi ni Maureen. Ang kanyang boses ay pagod na at walang buhay. Hindi kumibo si Aya. Isa niyang tiningnan ang mga mukha sa kanyang harapan. Si Eric na ngayon ay nakayuko at hindi makatingin sa kanya. Si Dennis, ang security guard, na nakatayo sa isang sulok, ang mukha ay puno ng pagsisisi. At si Marin, ang babaeng puno ng pagmamataas na ngayon, ay mukhang isang basag na manika. Ang paghuhukom ay hindi sa kanila, kundi sa kanya. Ano ang gagawin niya ngayon? Tumingin siya sa pera. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Marin. Hindi ko kukunin ang pera. Sabi niya ng mahinahon. Natigilan ng lahat. Popo. Tanong ni Maureen.
Ang sabi ko, hindi ko kukunin, ulit ni Aya. Ayoko ng cash pero ipinakuha niyo po. Gusto ko lang malaman kung gagawin ninyo. Sabi ni Aya, ginawa ninyo. Napatunayan ninyo na kapag gusto ninyo, kaya ninyong galawin ang buong mundo para sa isang kliyente. Ang tanong ay bakit para lang sa mga kliyenteng tulad ko? Bakit hindi para sa lahat? Uminga siya ng malalim. Hindi ako nandito para maghiganti, Manager Morin. Nandito ako para magturo ng leksyon. Sana may natutunan kayo ngayon. Tumingin siya kay Los Dinda. Tanglati Minda, maaari po ba kayong mag-iso ng isang manager's chat? Alagang len, punto, 0 milyon piso, payable sa pangalan ko. Opo, iya. Siyempre, sagot ni Los Dinda, mabilis na kumilos. Habang inihanda ang tikesi ay lumapit kay Maureen. Hindi ako magsasangban ng reklamo laban sa inyo. Bulong niya. Dahil ang pinakamabigat na parusa ay hindi ang pagkawala ng trabaho. Ang pinakamabigat na parusa ay ang mabuhay ka araw. Araw na dala ang ala. Alang ito. Ang ala, alang hinusdahan mo ang isang tao at ikaw ang napatunayang mali. Iniabot ni Laglay Manjit, ti Aya. Kinuha niya ito, tiniklap, at inilagay sa bulsa ng kanyang maruming pantalon. Naglakad siya papunta sa pinto. Bago siya lumabas, lumingon siya sa huling pagkakataon. Salamat sa serbisyo. Sabi niya, na may bahid ng pagkaironya sa kanyang boses at pagkatapos, lumabas siya. Iniwan ang isang wasak na bangko, isang sumisikat na iskandalo at pangatpaong hindi na magiging pareho pang muli. Ang salaming pinto ng Bangko de Trinidad ay sumara sa likuran ni Aya na iwan ng isang hang sa pagitan niya at ng mundong halos sumira sa kanya. Ngunit sa kanyang paglabas, hindi ang malinis na hangin ng Makati ang kanyang sinalubong, kundi ang mainit na sikat ng araw. At ang ingay ng syudad, isang ingay na sa loob ng 6 na buwan, ay naging kanyang kanlungan at kalbalo. Ang sekret sa kanyang bulsa ay tila may sariling init milyong sapat na para bumili ng isang kondominium. Ngunit, isang mamahaling sasakyan o maglakbay sa buong mundo. Sapat na para burahin ang lahat ng makas ng kanyang nakaraang 6 na buwan. Pero hindi yun ang kanyang plano. Hindi siya pumara ng taxi. Hindi siya sumakay sa bus. Sa halip, nagsimula siyang maglakad. Ang kanyang mga paang makalyo ay sanay na sa mainit na semento. Naglakad siya palayo sa mga nagtataasang gusali ng Ayala. Palayo sa mga mamahaling restaurant at mga designer boutique. Ang kanyang direksyon ay papunta sa kabilang muka ng syudad, ang lugar kung saan ang mga anino ay mas mahaba at ang mga pangarap ay mas maikli. Pagkatapos ng halos 1 oras na paglalakad, nakarating siya sa isang pamilya na iskinita. Ito ay isang lugar na hindi makikita sa mga tourist map. Ang mga pader ay puno ng graffiti. Ang mga kaba ng kuryente ay magulong nakasabit na parang mga baging. At ang amoy ng nilulutong pagkain ay humahalo sa amoy ng maruming kanal. Dito ang lugar na tinawag niyang tahanan sa loob ng maraming linggo. Tumigil siya sa tapat ng isang maliit na karinderya na ang pangalan ay Silong ni Nanay Belen. Ang karinderya ay isa lamang maliit na pwesto na may ilang mga plastik na mesa at upuan sa labas. Ngunit para kay Aya, ito ay isang palasyo. Pumasok siya sa loob. Sa likod ng isang lumang counter ay isang babae, si Aling Belen. Nasa mga 60 anyos na ito,
Ang kanyang buhok ay puti na at ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng pagod at kabaitan. Nagpupunas siya ng mga baso. Magandang hapon po. Nay, bati ni Aya. Tumingala si Aling Ben. Sa una, hindi niya nakilala ang dalaga. Pagkatapos kita ang kanyang mga mata. Aya, ikaw ba yan? Tumango si Aya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Diyos ko anak, sabi ni Aling Ben. Mabilis na lumabas mula sa likod ng counter at niyakap si Aya. Ang yakap ay mahigpit at puno ng pag-aala. Saan ka ba nanggaling? Ilang linggo ka naming hindi nakita. Akala namin kung ano na ang nangyari sa'yo. Ayos lang po ako, Nay. Sabi ni Aya, nararamdaman ang init ng yakap na matagal na niyang hindi naramdaman. Si Aling Ben, ang isa sa iilang taong nagpakita sa kanya ng kabutihan noong siya ay nasa pinakamababang punto ng kanyang buhay. Noong mga gabing wala siyang makain, palihim siyang binibigyan ni Aling Ben ng isang mangkok, mainit na lugaw o isang balot ng kanin. Hindi ito nagtatanong. Hindi ito nanghuhusga. Tumutulong lang ito. Mabuti naman kung ganon. Sabi ni Aling Belen, bumitaw sa pagkakayakap at tiningnan si Aya mula ulo hanggang paa. Pero ganyan pa rin ang suot mo. Halika, kumain ka muna. Ang payat mo, umiling si Aya. Hindi po ako naparito para kumain, Nay. Naparito po ako para magbayad. Magbayad na ko. Iya, kalimutan mo na yon. Ang kaunting lugaw na yon. Hindi po yun, putol ni Aya. Para po sa utang na loob. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang tiniklab na text. Inabot niya ito kay Aling Belen. Kunot noong kinuha ni Aling Ben ang text. Dahan niya itong binuklat. Habang binabasa niya, ang nakasulat ang kanyang mga mata ay nanlati. Ang kanyang kamay ay nagsimulang manginig. Ano to ay isang biro. Putal niya 5 milyon. Ang numero ay napakalaki. Hindi niya ito kayang iproseso. Hindi po yan. Biro, Nay. Sabi ni Aya Uman. Para po sa inyo yan. Pero bakit paano? Mahabang kwento po, sabi ni Aya. Pero, sabihin na lang po natin na may nagbayad din po sa akin ang isang malaking utang na loob. Ngayon, ako naman po ang magbabayad sa inyo. Alam ni Aya ang kwento ni Aling Ben. Ang kalendarya ay malapit nang magsara. Paon sila sa utang. Ang kanyang asawa ay may sakit at nangangailangan ng operasyon. Ang 5 milyon mo ay hindi lamang pera. Ito ay buhay. Nagsimulang umiyak si Aling Ben. Hindi ito iyak ng lungkot, kundi iyak ng hindi makapaniwalang pasasalamat. Niyakap niya, muli, si Aya, mas mahigpit ngayon. Salamat, hiyak. Salamat. Hindi mo alam kung gaano kalaking tulong ito. Kayo po ang unang tumulong sa akin. Pulong ni Aya pabalik. Hindi ko po iyan malilimutan. Pagkatapos ng ilang sandali, umalis si Aya sa karinderya. Iniwan si Aling Bel na umiiyak habang hawak ang jike na magbabago ng kanyang buhay. Habang naglalakad palayo si Aya, naramdaman niya ang isang kagaanan na hindi niya naramdaman kanina sa bangko. Ang paghihiganti ay panandalian lamang. Ngunit ang pagtulong, ang pagbabayad ng utang na loob, ay may kagalakang nananatili sa puso. Nagpatuloy siya sa paglalakad sa mga eskinita.
Nakita niya ang isang grupo ng mga batang kali na naglalaro ng taguan. Ninitian niya sila. Naalala niya ang sarili sa kanila. Maya tumunog ang kanyang lumang telepono. Isang luma at basad na modelo na nakuha niya sa isang ukay. Isang hindi pamilya na numero. Paalangan man ay sinagot niya ito. Hello. Aya si Leo. Ito. Napakunot no si Aya. Leo. Sinong? Yung lalaki sa bangko kanina. Yung nagtanggol sa'yo. Naalala ni Aya. Ah, oo. Paano mo nakuha ang numero ko? Tinanong ko si Ginger. Las Venda. Ibinigay niya sa akin. May aalinlangan sa boses ni Leo. Nandito ako sa isang coffee shop malapit sa pinangyarihan. Pwede ba tayong mag-usap sandali? May kailangan akong sabihin sa'yo. Importante. Nagdalawang isip si Aya, ngunit mayroong sinseridad sa boses ng lalaki. Sige. Saan yan? Pagdating ni Aya sa coffee shop, nakita niya agad si Leo na nakaupo sa isang sulok na nakatitig sa kanyang laptop. Ang mukha ay seryoso. Nang makita siya nito, mabilis itong tumayo. Salamat sa pagdating, sabi ni Leo. Pasensya na sa abala. Ayos lang. Sabi ni Aya upo sa tapat niya. Ano ang kailangan mong sabihin? Umina ng malalim si Leo. Tungkol ito sa video na kinuha ko kanina. Napatigil si Aya. Video. Oo, record ko ang lahat mula sa pagtapon ng kape hanggang sa alis mo. Ikinuwento ni Leo ang tungkol sa upload niya ng clip at sa pagsabog nito online. Aya, viral ka ngayon. Ang kwento mo alam na ng buong Pilipinas. Ang bangko, de Trinidad, sinisira na ng mga tao online. Isang halo ng gulat at aalala ang gumuhit sa mukha ni Aya. Hindi niya ito inaasahan. Hindi niya ito ginusto. Bakit mo ginawa yun? Tanong niya, ang kanyang boses ay may bahid ng paninisi. Dahil kailangang malaman ng mga tao. Sagot ni Leo, ang kanyang boses ay puno ng damdamin. Kailangan nilang makita kung paano tinatrato ng mga makapangyarihan ang mga tulad natin. Hindi lang ikaw ang biktima. Marami tayo. At ang kwento mo, nagbibigay ito ng boses sa ating lahat. Tinitigan ni Aya si Leo. Nakita niya ang apoy sa mga mata nito. Isang apoy na katulad ng sa kanya. Naintindihan niya. Hindi ito ginawa ni Leo para sa kasikatan. Ginawa niya ito dahil sa prinsipyo. Patawad kung hindi ako nagpaalam. Sabi ni Leo, mas mahinahon na ngayon. Pero naniniwala akong ito ang tamang gawin. Tumango si Aya. Naiintindihan ko, habang sila ay nag-uusap, muling tumunog ang telepono ni Aya. Sa pagkakataong ito, pamilyar ang numero. Si Atty. Francisco. Hello, attorney. Ayan, may magandang balita ko, sabi ng abogado. Sa kabilang linya, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Kalalabas lang ng warrant of arrest para satiyahin at kiyuhin mo. Hinuhuli na sila ng mga pulis na yon mismo habang uusap tayo. Napapikit si Aya. Isang mabigat na hininga ang pinakawalan niya. Salamat po, attorney. Salamat sa lahat. Walang anuman, Hiya.
Ito ang hustisya. Ibinaba ni Iono. Tumingin siya kay Leo. Ang balita ng pagkakahuli ng kanyang mga kamag-anak, ang viral video, ang checking na ibigay niya kay Aling Belen, ang lahat ay nangyayari ng sabay. Ang kanyang mundo, na dating napakalikit at madilim, ay biglang lumawak. Tumingin siya sa bintana ng coffee shop. Nakita niya ang mga taong naglalakad sa labas. Bawat isa ay may sariling kwento, sariling laban. Leo, sabi niya, isang bagong determinasyon ang nabubuo sa kanyang puso. Yung video na yan, paano natin ito magagamit para tumulong sa iba? Ngumiti si Leo. Yan mismo ang gusto kong marinig sao. Ang araw ay papalubog na. Para kay Aya, hindi ito ang pagtatapos ng isang mahabang araw. Ito ay ang simula ng isang bagong umaga. Isang buwan ang lumipas. Ang alikabok na nilikha ng iskandalo sa Bangko de Trinidad ay unti nang humuhupa, ngunit ang epekto nito ay nananatili. Si Maureen ay tinanggal sa kanyang posisyon at ang bangko ay naglunsad ng isang malawakang humanitarian rebranding campaign para ayusin ng kanilang nasirang imahe. Ang video ni Leo ay naging simbolo ng David versus Goliath sa modernong panahon, isang paalala na kahit ang pinakamaliit na boses ay maaring magsimula ng isang revolusyon, ngunit malayo sa ingay ng media at sa mga boardroom ng mga korporasyon. Isang mas tahimik, ngunit mas makabuluhang pagbabago ang nagaganap. Sa parehong eskinita, kung saan dating nakatayo ang halos magsarang silong ni Nanay Benong pinturang gusali. Simple lang ito. Walang karangyaan, ngunit malinis at kaaya-aya. Sa itaas ng pinto, isang bagong karatula ang nakasabit. Hindi ito gawa sa mamahaling materyales, kundi pininturahan lamang ng kamay. Ngunit ang mga salita ay malinaw at puno ng pag-asa. Silong Almeida, Bahay Kalinya, at pag-asa. Sa loob ang dating maliit na karenderya ay isa na ngayong malinis na kainan na nagbibigay ng libreng pagkain 3 beses sa isang araw. Ang ikalawang palapag na dati isang abandonadong bodega ay ginawa ng isang maliit na dormitoryo na may mga double-deck na kama, malilinis na kumot, at mga locker para sa mga pansamantalang nanunuluyan. Si Aya ay nasa loob, hindi nakaupo sa isang opisina na parang isang boss, kundi nasa kusina nakasuot ng simpleng apron. Katulong si Aling Ben sa paghahalo ng isang malaking kalderong sinigang. Ang kanyang buhok ay nakatali at mayroon siyang kaunting mansa ng harina sa kanyang pisngi. Ang kanyang mga kamay na dating nangangalap ng pagkain sa basura ay ngayon naghahanda ng pagkain para sa iba. Aya, sigurado ka bang ayaw mong kumuha ng mas maraming katulong? Tanong ni Aling Ben habang hinihiwa ang mga gulay. Kaya ko na ito. Dapat, nandoon ka sa opisina. Inaasikaso ang mga papeles. Ngumiti si Aya. Mas gusto ko po dito, Nay. Dito ko nararamdaman na may silbi ako. Saka mas masarap po ang sinigang kapag may kasamang pagmamahal. Diba? Tumawa si Aling Belen. Ang kanyang mga dating guhit ng pagod sa mukha ay napalitan na ng mga guhit ng kagalakan. Sa may kainan, abala rin ng iba pa. Si Leo, na isinuko na ang kanyang nabigong startup, ay natagpuan ang kanyang tunay na kalin. Siya ang namamahala sa skills training program ng Silong Almeida. Tinuturuan niya ang mga residente ng mga basic computer skills, kung paano gumawa ng resume at kung paano humarap sa mga job interview.
Tandaan nyo, sabi niya sa isang grupo ng mga lalaki at babae na dati mga pulubi. Ang nakaraan ninyo ay hindi ang kinabukasan ninyo. Igyan nyo lang ang sarili ninyo ng isang pagkakataon. Pumasok sa pinto, si Jingla Siminda. Pagkatapos ng 3 taon sa bangko, nag-early retirement siya. Ngayon siya ang house mother ng silong ang tagapamahala sa pangaraw-araw na operasyon at ang nagsisilbing tinga at balikat para sa mga residente. Aya, bati niya may dalang isang folder. May mga bagong donasyon na pumasok mula sa mga taong nakapanood ng video at may 3 kumpanya na gustong mag-alok ng trabaho sa mga residente natin na makakatapos ng training ni Leo. Salamat po, Tita Liz. Sabi ni Aya, ang tita ay naging natural na tawag niya sa matanda. Hindi ito isang malaking foundation na may milyong budget. Inamit ni Aya milyong pisong nakuha niya kasama ang ilang bahagi ng kanyang mana para simulan nito. Ngunit ang silong Almida ay hindi lamang tungkol sa pera o pagkain. Ito ay tungkol sa pagbabalik ng dignidad. Bawat residente ay may tungkuling paglilinis, pagtulong sa kusina, pag-aayos ng hardin sa likod. Sila ay hindi na lamang mga taong binibigyan, kundi mga taong bahagi ng isang komunidad. Isang hapon, habang si Aya nagdidilig ng mga halaman sa maliit na hardin sa likod, isang pamilyar na boses ang tumawag sa kanya. Miss Almidama, lumingon si Aya, nakatayo sa may gate sa likod si Maureen. Napakunot no si Aya. Si Moran ay iba na. Wala na ang kanyang mamahaling suit at makapal na mitiyap. Nakasuot lamang ito ng simpleng blusa at pantalon. Ang kanyang buhok ay nakatali lang at sa kanyang mga mata, wala na ang dating pagmamataas, kundi isang malalim na kapakumbabal. Anong ginagawa niyo dito? Tanong ni Aya hindi galit, kundi nagtataka. Narinig ko ang tungkol sa lugar na ito. Sabi ni Maureen, ang kanyang boses ay mahina. Pagkatapos ang nangyari, nawala sa akin ang lahat. Ang trabaho ko, ang reputasyon ko. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, naramdaman ko kung paano maging wala. Huminga siya ng malalim, pero sa pagkawala ng lahat, may natagpuan ako. Natagpuan ko ang sarili ko. Nagsimula akong mag-volunteer sa isang simbahan. Tumutulong sa mga mahihirap at doon ko naintindihan ang leksyon na itinuro mo sa akin. Tumingin siya ng diretso kay Aya, ang kanyang mga mata ay nagsisimulang mamasa. Hindi ako naparito para humingi ng tawad dahil alam kong hindi sapat yon. Naparito ako para magtanong. Kung pwede akong tumulong kahit maghugas lang ng pinggan, kahit magwalis ng sahig. Gusto kong magbayad sa aking pagkakasala sa paraang may katuturan. Tinitigan ni Aya si Maureen ng matagal. Nakita niya ang siniridad sa mga mata nito. Nakita niya ang isang taong nasaktan na tuto at ngayon ay gustong magbago. Pinuksan ni Aya agad. Ang mga plato ay nandoon sa kusina. Sabi niya isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Marami yan. Tumulo ang luha ni Maureen hindi dahil sa utos, kundi dahil sa pagtanggap. Salamat, bulong niya. Kinagabihan, habang ang lahat ay natutulog na umakyat si Aya sa bubong ng gusali, dito niya madalas tinatapos ang kanyang araw. Mula doon, tanaw niya ang dalawang mundo sa isang direksyon, ang kumitsinang na mga ilaw ng makatiskelen. Sa kabilang direksyon, ang mas madilin at magulong mga iskinita ng kanyang nakaraan. Naramdaman niyang hindi na siya galit.
wala ng puot sa kanyang puso. Ang 6 na buwang impyerno sa kanyang buhay ay hindi na isang sugat na dumudugo, kundi isang peklat, isang paalala ng kanyang pinagdaanan at ng lakas na kanyang natagpuan. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang kupas na litrato ng kanyang pamilya. Tiningnan niya ang mga nakangiting mukha ng kanyang mga magulang. Nagawa ko, Nay. Pulong niya sa hangin. Hindi ko po sinayang ang ipinaglaban ko. Isang mahinang hangin ang umihip na para bang isang yakap mula sa kawalan sa ibaba isang bagong residente ang dumating isang batang babae. Marahil ay nasaling na taong gulang, akot gutom, at nawawala. Sinalubong siya ni Gingala. Nosainda. Huwag kang alala. Iya, sabi ng matanda inaakbayan ng bata. Ligtas ka na dito. Halika, kumain kang muna. May mainit na sinigang. Mula sa bubong, narinig ni Aya ang kanilang usapan. Tumingin siya sa langit kung saan ang ilang mga bituin ay nagsisimula ng sunilit. Ang kanyang paglalakbay ay hindi patapos. Sa katunayan, ito ay nagsisimula pa lamang. Hindi bilang si Aya Almeida ang tagapagmana ng milyon, kundi bilang si Aya ang nagbibigay ng silong isang kanlungan para sa mga nawawala, isang paalala na kahit sa pinakamadilim na gabi laging may asang sisikat ang isang bagong umaga. At sa katahimikan ng gabing iyon, sa pagitan ng dalawang magkaibang mundo, nahanap ni Aya ang kanyang tunay na tahanan.